Inaasahan pa ang mga aftershocks sa naganap na magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur ayon na rin sa PHIVOLCS. Nag-iwan naman ng pinsala maging takot sa marami ang nararanasan pa ring aftershock sa probinsya. Si Erlo Bringas sa detalye. Nagmamadaling umakyat sa pasimano ng kanilang coffee shop ang dalawang barista na yan matapos makaramdam ng pagyanig sa Beslig City, Surigao del Sur. Maya-maya pa, mas tumindi ang pag-uga ng buong tindahan. Lahat ng kagamitan, itinumba pati ang pader, muntikan na ding mabuwal. Sakuha naman ang CCTV sa labas ng nasabing coffee shop. Dali-dali ding nagtakbo ang mga customer nito patungo sa ligtas na lugar. Nagpuputok ang mga linya sa poste ng kuryente naman ang naranasan ng ilang mga residente habang lumilindol sa Lianga, Surigao del Sur. Nawala na agad ng kuryente sa lugar matapos ang naging pagyanig. Kanya-kanyang likasan naman ng mga residente na yan na nakatara sa mga coastal areas matapos ang naganap na lindol. Yan ay matapos ang anunsyo ng PHIVOLCS na may tsunami warning. Sa sobrang takot ng madali ang marami na pansamantalang makaalis sa kanilang lugar. Binawi naman agad ang PHIVOLCS ang tsunami warning kinaumagahan at hindi naman ito nakapinsala. Hindi naman nagpatumpik-tumpik na lumabas sa isang convenience store ang mga staff na yan sa Kapalong, Davao del Norte. Nagbagsakan ng mga paninda maging ang mga soft drinks. Nabasag din ang ilang pang mga inumin. Wala naman nasaktan sa mga staff at customer matapos makalabas agad ng tindahan. Yan ang mga naranasan sa iba't ibang mga lugar sa Eastern Mindanao matapos magkaroon ng magnitude 7.4 na lindol na ang naging sentro sa Hinatuan City Sabado ng gabi. Ayon sa PHIVOLCS, sinasaan pa mga series of aftershocks matapos ang lindol. Katunayan nakapagtala na din sila ng mga aftershocks na nagre-range mula sa 5.0 magnitude at umabot pa nga na hanggang 6.4 magnitude. Paliwanag ng PHIVOLCS, hindi din ito konektado sa naganap na lindol sa Sarangani at Jensa noong nakaraang buwan. Yung November 17 earthquake has nothing to do with the earthquake. Magkaiba po yung generator noon. The one that generated the earthquake in November 17 is the Cotabato Trench. Still be expecting aftershocks. Aftershocks would usually, meron pa tayong aftershocks na ma-register a few days to few weeks after the main shock. So, pero habang tumatagal naman, lumiliit yung number at bumababa yung magnitude. Hindi na bababa sa 800 aftershocks ang naitatala ng PHIVOLCS mula pa noong Sabado. Paliwanag pa ng PHIVOLCS, gumalaw ang Philippine Trench na siyang dahilan ng pagtataas nila ng tsunami warning matapos ang naging pagyanig. Wala pong pinapahiwatig yan. It says that we have 6 active trenches in the Philippines. We have the Philippine Trench, Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Cotabato Trench, Sulu Trench. These are all capable of generating light to major earthquakes. So, wala po pinapahiwatig yan. It's just that ang pinapahiwatig dito is that this trench is active. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.